started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi nga binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yan. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. Wala nang ebidensya. Wala pang mga bayag. Yun ang gusto sabihin ni Inday Sara. Magaling lang sila sa pa-presscon, pero wala man silang ebidensya. Yun ang problema. So, good luck sa pambabatikos ninyo because again, you have to understand na dito sa Pilipinas, ang kultura natin, tayo? Addict tayo sa mga, or awang-awa tayo sa mga inaapi. Lahat ng mga lahat ng mga pelikula, lahat ng mga pelikula na pinapanood natin, kaya pumapatok sa takilya. Si Fernando Po Jr. kaya pumapatok sa takilya. Robin Padilla, kailangan mamatay pa yung buong pamilya niya sa lahat ng mga pelikula. Halos karamihan ng mga pelikula niya, pinatay yung kapatid, pinatay yung anak, yung asawa. Yung mga pelikula nila Edo Manzano na Ipe, nila Rudy Fernandez, halos ganun. Naghihigante. Inape, tapos bandang huli, nagigante. Sabi nga dito sa Pilipinas, yung bida nagpapabugbog sa simula. Yun ang kultura ng Pilipino na nila, underdog. Gustong-gusto nila yon, yung ginugulpi, kinakawawa, tapos unti-unti naghihiganti na. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Yan ang trip ng mga Pilipino. So yung ginagawa nyo kay Inday Sara na ginugulpi nyo ng ginugulpi, tapos lumalaban si Inday Sara mag-isa, tangina ninyo. Mas lalo nyong pinasisikat si Inday Sara. Si Risa Ontiveros, nagsasalita pa ba siya tungkol kay Pastor Kibuloy? Hindi na. Bakit? Sinabihan siya ng mga senador na putangina, pag nanalo si Pastor Kibuloy dahil sa'yo. Kasi ang daldal mo. Kinukulit mo. Gustong-gusto ng tao na yung inaapi, awang-awa sila dyan sa mali. Awang-awa ang mga tao sa inaapi at gustong-gusto nila yung inaapi ng lumalaban. PRD, Pastor Kibuloy, Inday Sara, inaapi pero lumalaban. Delikado kayo dyan, mga bossing. Pagdating ng dulo, yari kayo. Natatandaan nyo yung pelikula ni tawag din FPJ. May isang pelikula si FPJ na namatay siya sa huli. Puta, sinunog ng mga Muslim yung sinihan. Natatandaan yan? Dahil ayaw nila nung ganun. Ayaw ng mga Pilipino na ganun. Namatay si FPJ ng halis sinunog. Ano yan? Kwento yan ng mga matatanda. Tanong nyo sa mga taga Maynila na mga matatanda. Alam nila yan. May pelikula si FPJ. Bukod tangi na pelikula niya na namatay siya sa dulo. Sinunog nila yung sinihan.
Kasi ayaw nila nun. Muslim 357 ba yun? But anyways, yun. Ayaw nila ng ganun. Sabi naman nitong bobon to, ni Ryan Rodrigo, magkaiba naman yung movie sa totoong buhay. Putang ina mo, kaya nga analogy, kayo talagang tatangan nyo talaga. No? Ryan Rodrigo, pukin ang ina ninyo. Napakabobobo nyo talaga. Kaya nga tayo nagbibigay ng analogy eh. Ang sinasabi natin, kaya nga ang kultura sa Pilipinas, tinatangkilik yung mga pelikula na inaapi yung bida tapos naghihiganti sa huli, tapos bandang huli happy ending, sila yung nanalo, yung inaapi. Kasi nga ganyan ang mga Pilipino, putang ina mo Ryan Rodrigo, napakabobo mo. Kuking ina nyo talaga mga dilawan tayo tsaka mga loyalista nga kayo talaga, napakatatanga ninyo. Yan ang ibig kong sabihin, ang ugali ng Pilipino gano'n. Puking ina mo, gagawa ba ang Pilipinas ng pelikula na in-check? Hindi naman natin maiintindihan. O gagawa ba tayo ng pelikula na kabase sa sa istorya ng sa line of story ng ng mga taga Zimbabwe, tanga. Kaya nga gumagawa yung mga direktor. Kaya gumagawa yung mga direktor, mga producer, mga scriptwriters ng mga pelikula na pasok sa panlasa natin. Lahat ng action movies dito, inaapi yung bida sa simula. Pukin ng ina mo, tanga ka. Tang ina nyo talaga, wala kayong mga silbing mga hayop kayo. King ina ninyo, akala nyo naman may mga baong kayong matitibay. Hindi alam ng mga tanga ang analogy. Binibigyan putang ina niya, parang sinasabi niya na yung puking ina mo, alam ko na yung pelikula. Kaya nga pelikula eh, tanga eh. Hindi talaga totoo yun. Tang ina to mga to, para mga bulbul talaga puta. Pinaglihi ba kayo sa bulbul na buhol-buhol? Kayo mga putang ina ninyo, mga basher kayo, mga hayop kayo. Puking ina ninyo, tatanga ninyo. So ulitin ko ha. Sanay ang mga tao na ayaw ng mga Pilipino ng inaapi. Ang Pilipino, tinatangkilik yung mga inaapi na lumalaban. Ayaw nila nung mga nangaapi. Eh putangin na ninyo, humanda kayo, tingnan ninyo. Sa 2028, pag ito si Inday tinopak, puta, walang balak tong tumakbo eh. Wala tong balak tumakbo, maniwala kayo sa akin. Alam ni Putragis yan. Alam ni, ano yan, ni Boss Jack yan. Sinabi ko sa kanila kung bakit. Kaya lang, dahil sila lang yung nakipagkita sa akin, eh sila lang nakakalam kung bakit. Hindi ko sasabihin sa inyo. Kasi hindi naman tayo pag nagkita tayo, sabihin ko sa inyo. So yan ang sinasabi ko. Tangina ninyo. Ito walang balak tumakbo na maging presidente to. Tangina ninyo sa ginagawa ninyo. At yan tumakbo. Maniwala kayo. Putangin na katapusan nyo na. Kung meron man isang isang nakapagpatakbo kay Inday, yang ginagawa nyo mga kakupalan kayo. Antayin nyo lang. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun lang usual na. Ang ganda ng mga sinasabi dito ni Inday Sara. Thank you very much, Dana Prendo. Salamat kayo, Mr. Chair. Mabuhay ka. Pero katulad ng sinasabi, ganda ng sinasabi niya rito na pag pumasok ka sa politika, kailangan prepared ka. Prepared ka na may troll ka. Prepared ka na you can never please everybody. Kailangan prepared ka na magbabash ka, prepared ka na ganito na ganyan, mumurahin ka lahat. Kailangan prepared ka. Kaya nga putang ina, takang-taka ko dito kay Torre, kay Zaldico, kay Trillanes, kay Tambaluslos. Putang ina, ang hilig niyong pumasok sa politika tapos putang ina para kayong may mga almoranas na may almoranas pa. Alam niyo almoranas niya na inaalmoranas pa? Yung sobrang sakit. Yung almoranas na sobrang putang ina nagnanaknak na, yung kahit mahipa ng hangin nasasaktan.
sobrang mga sensitive ninyo. Tingnan niyo si Inday. Anong ginagawa ni Inday? Batikusin mo ako? Babalikan kita, batikusin kita. Pero mga putang inan 'to, ang yayabang, gagawa ng kabulastugan, gagawa ng mga kalokohan, 'pag sinita mo, putang ina, ididemanda ka. Yan yung PRD, nagdemanda? Inday, ang dami naninira, nagdemanda? Hindi. Kasi ready sila. When they get inside politics, alam na nila na na aabutin nila yung ganitong pagkakataon na maraming maninira sa kanila. Tangina 'tong mga 'to, ang yayabang ninyo, gagawa-gawa kayo ng kalokohan tapos mga iyaking kayo. na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. O sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And then if we cannot make it to a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Kapal ng mukha mo! Hindi si Inday Hindi si Inday. Sabi ko, kapal ng mukha mo. Martin Romualdez. Tayo na. Gusto mo tumakbo presidente? Panalo ka muna senador. Mantakin mo senador, ilang kayo binoboto ha? 12. Oh. Manalo ka munang senador bago mo, tangina kasi there's no shortcut to success, Martin Romualdez. Walang shortcut sa sa fame o kaya walang shortcut sa walang shortcut sa pagiging presidente. Kailangan mong pagdaanan yung hirap. Putang ina nyo kasi. Sanay kasi kayo na na lahat sinusubo sa bibig ninyo eh. Mga sanggol pa lang kayo, may mga yaya na kayo eh. Pati yung mga taga-suot ng mga sapatos nyo siguro, meron kayo taga-suot ng medyas nyo. Baka pati paglinis ng mga, pati yung paglilinis ng mga singit nyong pawisan, palagay ko may tiga-punas kayo eh. Gusto nyo kasi lahat nakukuha nyo ng madalian eh. Hindi. Kahit naman si Bongbong Marcos, pinaghirapan niya yan eh, yung pagiging presidente. Mantakin mo, kailangan niyang dilaan yung tumbong ng mga Duterte para lang mag-isang presidente. Dumaan sa hirap lahat ng mga presidente. Si PRRD, bago naging presidente, naging piskal, mayor, congressman, bago siya naging It took him decades before niyang na-establish yung pangalan niya. Yun mga bossing, kailangan Martin Romualdez, paghirapan mo. Gawin mo munang maayos yung probinsya mo. Gawin mo munang number 1 district man lang. Number 1 district, that long road. Salamat kayo Mr. Chair sa iyong pagpapaliwanag sa buhay ni Boss Dada, mabuhay. Ay na, paghirapan mo muna na yung distrito diyan sa Leyte. At least man lang doon na lang sa Leyte maging number 1 na distrito yan sa ganda. At least man lang. Tangina, kung hindi mo kayang gawin yan, huwag ka na mag-asam na tumakbo ka ng senador o tumakbo ka ng presidente. Hindi mo kaya, sir. Anong gagawin mo pag naging presidente ka kung yung distrito mo hindi mo napaganda? Putang ina, anong gagawin mo pag naging presidente ka? Yung simpleng magbitaw ka ng speech na Tagalog, hindi mo kaya. Romualdez, wala kang lakas. Meron lang kayong pera, meron lang kayong impluwensya, meron lang kayong kakayanan magdemanda, pero puta hindi mo kayang patakbuhin yung Pilipinas. Pinsan mo nga eh. Sanggol pa lang eh. Hinulma na siya para diyan. Pagkapanganak, ilang taon siya, nagbibitaw na nga siya ng speeches eh.
Talagang he's made for this. Ano nangyari sa Pilipinas? Ano nangyari sa bayan natin? Basura. Kasi basura si Bongbong. So ano mangyayari sa Pilipinas kapag ikaw na ang presidente? Eh di putangina inubos niyo pera ng bayan. O yun sa akin lang kasi ano itsura ng ng Leyte? Pag dumaan ka diyan sa Leyte nang naka-ano ka, nag-land travel ka sa distrito niya, tangina lubak-lubak. Oo. Tangina ang dami ng mga probinsya sa Pilipinas umunlad na. Iwan na iwan ng Leyte. Ang dami ng mga tourist may maraming mga tourist spot diyan sa Samar, Leyte. Naririnig niyo ba na punta ako sa Leyte kasi may magandang resort do'n? Wala. Mabuti pa sa mabuti pa sa Ilocos kahit papaano. Saan ka punta? Pagudpud, di ba? May kilala kang lugar sa probinsya na pagkakakilanlan ng ng probinsya mo. Punta akong Boracay, punta akong Bohol, punta akong Panglao. Leyte wala kang alam. Puta anong alam niyo sa Leyte na puwedeng puntahan para meron diyan yung magandang isla yung parang sandbar. Alam ba natin pangalan nun? Hindi. Bakit? Putangina kasi wala silang pake. Ayaw nilang or wala silang time para i-promote yung probinsya nila, pagandahin yung probinsya nila. Kasi nga ang gusto ng mga yan kapangyarihan, pera. Gusto lang ng mga yan libreng bodyguard, libreng ganito, libreng ganyan, may kapangyarihan ka susunod sa'yo, ito si mayor, si ganyan, susunod sa'yo. Yun lang. Yun lang ang meron niyang mga na yan, yung mga kupal na yan.